Hello! Hello po, good morning. Good morning. Totoo na ba 'to? Totoo 'to, ma'am. Sino po ikaw? Si Aya po. Aya, medyo pinag-isipan. Okay, pasado. Thank you, charing. Ilang taon na si Aya? 30 po. 30. May edad. Naku, ito lang yung 30s ngayong gabi. Lahat ng caller, 20s. Mga kabatch ko lang, ha? Papa Jack, Oh, bakit? alam mo ba, Oh, naririnig na kita sa high school pa lang anak ng ako. pusa talaga. Ano? Tumigil ka! Taga saan ka, Hindi, Aya? joke Taga lang. saan ka? Caloocan po. Caloocan. Yun, ibigay sa akin yung history ng buhay niyo tapos nandun ako sa lumang kwento. Diba? Intro lang. Okay na yun. No? Salamat naman at nakikinig kayo sa akin na matagal na panahon. Sobra. Kinakabahan ako, Papa Jack. Anyways, Aya, you are 30 years old from Caloocan. Yes At po. ano pinagkakaabalahan mo? Nag-work po ako, working mom. May anak ka na. Yes Ilan po, na anak mo? isa. Ay, isa. Isa lang po. Single mom ka ba? Hindi po. Asan si Actually, may Jo? problem talaga. Oh, okay. Kwento ka. Hindi ko alam. Parang ano pa lang tumingin ko. Okay. Namiss ko kasi yung partner ko sa work ko. And then, Ito yung tatay ng anak mo. yes, Okay po, sige po. nagkakilala kami. Single ako for 2 years. And then siya, 6 months, kakaka-break up lang. Pero okay na daw, ganyan. Bottom So, line, single kayo parehas. Yes po. Okay. And then, so 4 months namin nagkakilala, naging okay naman. Nabuntis po ako. Ilang buwan? 4 months pa lang po kami magkakilala. Wait lang. Liwanagin po. Nagkakilala kayo o naging kayo? Kasi marami ako nakilala. Wala naman nakabuntis sa akin. Point. 4 months naging kami. Kayo. Oo, So, 4 months yun. na agad-agad na after nyo maging kayo, nabuntis ka kagad. Opo, Papa Jack. Ba't nagtataka ka? And then, Nagtatalik naman kayo. Kasi may tikos ako. So, hindi ko naman sure kung mabubuo siya. Sa bagay, ganun yun no? May kalibin ako before, hindi naman nabuo for 2 years. So, hindi siya nabuo. So, ayun, Papa Jack. And then, So, tinanong ka niya nun nung nagsisex kayo, sinabi niya, safe ka ba? Safe yan, may bikos ako, gumanong ka siguro, no? oo. Sige lang. Joke. Gumanong ka no? Safe yan, wala yan. Ayun. Yun lang. Then, nalaman ko kasi nag-travel pa kami. Sabi ko, parang kinakabahan ako. 3 months akong buntis bago ako siya nalaman. So, ayun na nga. Nabuntis ako. Sinabi ko sa kanya na buntis ako, ganyan. Tapos, hindi siya masaya. In short, hindi siya prepared. Okay. So, ayaw maging pabigat sa magulang ko, sa pamilya niya. Ang ginawa ko, hindi ko siya pinagastos. So, public lang ako ng anak, ganyan. And then, yun, Papa Jack, nakisama ako dito sa bahay nila. Nakitira ako sa bahay nila. Nakisama ako, ganyan. Mahirap. Tapos, pero, yun, ang nag-aalaga kasi ng baby ko, yung mother niya. And then, Papa Jack, ito na, going back na ako sa work ko. Okay. And then, inobligan niya kasi ako sa bahay ng parang 50-50. So, nagpapa wait lang. So, umuwi ka sa bahay niya? Opo, until now. Okay. And then, Papa Jack. Ano na? Tapos, Sorry, eto naputol. na Ano po. po yan? Sana putol. Bibilisan ko na lang po. Bali, eto po ay nagtanong ako. Ito yung una naming problem.
Sabi ko, kailangan ba 50-50 tayo, ganyan. Sabi niya, oo, para saan pa ka nagtatrabaho ka, ganyan. Sabi ko, okay, sige, nag-agree na lang ako. Parang almost expenses sa bahay is 50-50. Tapos kasi hindi ako lumaki sa ganun. Parang alam mo po yun, yung tatay magpa-provide, ganyan. Mm. So dahil mahal ko, nag-stay ako. Tapos, eto na po. Dumating sa point na nagkakasakit na yung baby ko. At nung nagkakasakit na yan, parang hindi na siya naglalabas Sorry. Anong work mo, ma'am? sa airline. Actually, nakikita kita eh. Sa airport ka. Yes. po. Talaga? That's siya. Na-check-in mo na kami? Actually, nakikita ko yung reservation mo. Pati nung anak mo. Talaga. Opo. Ayun. And then, Doon sa back um, office ka? yes po. Okay, sige. Yung mister mo, And anong then, trabaho niya? Doon din siya, pero ano siya, mekaniko. Airline mechanic. Okay, sige. And then, eto na nga po. So, nanganak ako, nag-iba yung katawan ko, Mm-mm. tumaba ako. Tapos, syempre na, yung self-confidence ko minsan, pag aalis sila, alis kami, hindi ko na kasi nauuna yung sarili ko. Inuuna ko yung anak ko, yung pambili ng diaper niya, gatas niya. Mm-mm. So, yung pananamit ko, hindi na ganun talaga okay. Pero maayos naman. Tapos, ayun, kasi ang problema sa kanya, Papa Jack, is wala siyang emotional intelligence. Ayan naman tayo sa moral intelligence. Sige. Yung, syempre, kakapanganak ko lang, hindi naman, tapos working pa ako. Wala akong time mag-exercise, pero nag-diet ako pa. Hindi naman agad-agad. Ba't anong sinabi niya sa'yo? Ang sinabi niya lang sa akin, recent lang. And then, dun ako na-hit. Na, sino gaganahan sa'yo? Ang taba-taba mo. Sinabi niya sa'yo? Dapat, lang, 2 days ago. Masakit yun. Wala. I'm sorry. No, you were asking, naglalambing ka, parang gusto mo mag-make love kayo, parang gano'n. Actually, siya minsan nag-iinit. Pero minsan parang ayoko na. Yung specific time when he said that? Nag-away kami. Nag-aaway kayo. Bakit nauwi sa gano'n yung topic? May sakit yung anak ko. Okay. And then, nagsuka that time. Ang alam niya, pinapaiyak ko. Sabi ko, ba't ko paiyakin to? Ganyan. Sabi niya, ba't hindi mo patahimikin? Ganyan. Tapos sabi ko, yung alam mo, Papa, kasi umabsent ako nung a day before na nagkasakit siya. Ako nag-sacrifice nun. Bawal kami kasi umabsent. So, ganun. Sorry, Ako napuputol-putol ka para kang chorizo. sorry. Okay, ano po yun? Ay, natitinig na ako kapag ka. Sige. Naka-loudspeaker ka ba o naka-headset? Hindi po, hindi ako naka-loudspeaker. Sige. Hello? Yan. Okay, sige. Ano ulit yun, ma'am? Nag-absent ka? Bawal sa'yo ma-absent? Parang... bawal ako ma-absent noon. Tapos sabi niya, ikaw na lang magbantay kasi si mama wala sa bahay. Ganyan. Kasi separate yung nanay niya. Tapos, sabi ko, sige ako na lang. Ganyan. So, wala akong tulog noon, Papa Jack, kasi madaling araw, iyak siya ng iyak. May sakit talaga siya. Tapos, pagod na ako, hindi pa ako nakakaligo noon. And then, namalengke naman ako. And then, naglaba ako. Parang, yung free time ko lang humiga. Kasi napagod ako. So, eto na, doon na siya nagalit na puro kahilata, ganyan. Parang, kapag nakita niya ako, na, yun na kagad tumatatak sa utak niya. Actually, pangalawang beses na, ang dami ko na pinabibigyang beses na ginagawa niya yun. And then, eto na, sumagot ako. Sabi ko, pagod ka din. Tapos, kung ano na pinagsasabi, sa amin kasi, Papa Jack, pag nag-aaway, siya yung maingay. Ako ayoko sa lahat ng maingay. Kasi yun yung kinalakihan ko na
magulo yung magulang ko, ganyan, nagsasagutan sila. Ayoko sa lahat talaga yung parang ang dami mo sinasabi. Okay. Tapos dumating sa point na inambahan niya ako. Okay. Sabi ko, sige, tuloy mo. And then tinuloy niya nga. And then gumanti ako, Papa Jack. Saan ka sinuntok? Sinuntok ka? Mm. Saan? Sa mukha, sa dibdib. Oh my God. Papa Jack, 3 years na kami nagsasama. Tapos, Okay. nakikita nung 1 year and a half kong baby. Tapos umiyak lang ako. Kasi parang, deserve ko ba to? No. Actually, pangalawang beses niya nang ginawa sa akin to. Una, tulak lang. Eto, bugbog na talaga. Tapos, um, ang sa akin kasi, nung una, ang away namin, sabi ko, ba't hindi ka nagiging good provider? Tapos, pag nagde-decide siya, Papa Jack, decision niya lang. Hindi niya ako sinasama. Tapos, sabi ko, tinanong ko siya, nung nabuntis ba ako, libog lang ba yun o mahal mo? Sabi niya sa akin, mahal kita. Ito yung hindi pa kami nag-aaway ah. Tapos, ayun, nakikita ko yung cellphone niya. Wala namang nagbe-message or what. Di rin siya pala tingin sa akin. Kaya lang kasi, parang deserve ko ba ng gantong lalaki sa buhay ko? Kasi ito, pabadak, hindi na kami nag-a-update, hindi na kami nag-uusap. Kahit iisang bahay lang kami. Kailan pa? Siguro mga 3 days na. Kailan ka niya sinuntok? Nag-uusap na lang kami sa bata. Po? Kailan ka niya sinuntok? Ano ba ngayon? Friday? Nung Wednesday po. How's your face? Okay naman po. Yung dibdib ko lang, tsaka yung balikat ko yung sobrang sakit. Saan mo siya sinuntok? Actually pala ilag siya eh. Tinatadyakan niya lang ako. Pero gusto ko na siyang sapakin talaga. Okay. So, yun, nakikita ng anak ko. Tapos, yung bahay kasi nila. Huwag mo nang gamitin yung linya nakikita ng anak ko kasi nandun din naman yung anak mo na sinabi mo, sige tuloy mo. So you cannot use that argument. Ako. Pero kasi ayokong lumaki yung anak ko na gano'n yung nakikita niyang tatay. I agree with you. Dapat siya kasi ang dami ko ng sinakripisyo. Hindi ko siya, sinabi ko sa kanya na nung nag-aaway kami na, alam mo, hindi na nga ito pinagastos nung nanganak ako eh. Sabi niya, ginusto mo naman yan. Papadyak yung mga words. Sinabihan ko na siya noon, alam mo, yung problema mo, ay yung problema natin, yung words mo, so, super sakit. I mean, yung, okay lang sa akin kung suntok eh, kasi gagaling. Pero yung Hindi salita, okay yung tanga. tumatatak sa akin. Big sa'yo mong okay lang. Sorry, nadulas. Tapos kagagaling ko kasi sa work. Tapos hindi ko alam. Kasi, hindi ko alam kasi natatapuan ko. Panganay kasi ako, Papa Jack lang. Nasabihin ko pa sa magulang ko. Ang hirap ng sitwasyon ko. Asan yung nanay mo? Nagtatrabaho din po. Tapos, iniisip ko kung ito kasi ilang araw na kami nang hindi nag-uusap. As in, ang gusto ko lang naman, Papa Jack, tanungin ako kung kamusta ka, kumain ka na ba? Yung ganun man lang. O kaya, ito, pagkain binili ko. Yung tipong, yung bukal sa loob. Hindi yung pagdating ng away, susumbat ako na nga nagpapakain sa'yo dito. Ako na nga gumagastos. Iwalay kasi kami ng sahod. Ayoko hawakan yung pera niya. Ayoko rin hawakan niya yung pera ko. Kasi, madating sa point na pag may cash ako, sasabihin niya, may cash ka dyan. Tapos hindi na siya mag-withdraw. Okay. Tapos, eto, bumili siya ng sasakyan.
bumili siya ng sasakyan. So, parang kalahati ng buwan niya, hinulog niya do'n. Tapos kalahati, sabi niya, tulungan mo na lang ako, magtulungan na lang tayo. Parang iniisip ko, nag-e-exist ba ako para tulungan ka sa gastusin or mahal mo pa ba ako or ano ba ako dito, ganyan. Tapos naiisip ko na, kasi pag every time na nag-aaway kami, sinasabi niya, malis ka na lang dito, ganyan. Alam mo, Papa Jack, wala akong bisyo. Wala akong bisyo, sa bahay lang ako. Hindi ko naman binubuhat yung sarili ko, pero sa lahat naman nakilala niya. I mean, ginagawa ko talaga yung best ko as a good mother. Kasi gusto kong, pag kunwari, pag nag-asawa, pag sisilbihan mo yung asawa mo, yung wala lang masasabi yung asawa mo. Kaya lang kasi, minsan pag napapatingin ako sa salamin, ito ba ako na ba talaga? Kahit i-check mo yung profile ko sa Facebook, hindi naman ako pangit. Pero Papa Jack yun. Wala akong balak i-check yung profile mo. Wala lang Papa Jack kasi ang sakit kasi. Hindi ko alam kung patatagalin ko pa ba to. Kasi Anong tanong mo? Ano po ba dapat kong gawin, Papa Jack? Go home to Ano your po bang mom. mali ko? Go home to your mom. I'm sure there's a lot of things you've done wrong, but that's not the question. The question is, do you deserve how you're being treated now? Sa tingin mo ba, Papa Jack? Kasi nakikinig ako kagabi. Yung caller mo may anak din. So pag sinusuyo siya, pag nakita sila, yung parang sex na lang yung nag-uugnay doon, ganon. Wala nga kayo So, nun eh. Kung may kumpara sarili mo doon, ikaw ka tinabihan na sinong gaganahan sa'yo yung taba-taba mo. So hindi ka comparable doon dahil you don't have yung situation niya. Diba? opo. Okay, now, I'll talk to you. Hindi alam na magulang mo ito. Hindi ko na po pinaalam kasi Asan tatay yung mo? unang away, nag-work din po. Tell your father. Actually kasi, Papa Jack, sinabi ko na noon before pag nag-aaway kami. Tapos, nagalit kasi, syempre, yung parents ko na bakit ganyan yung partner mo, hindi siya nagpo-provide, ganyan, nagagalit. Actually, doon pa lang red flag na to eh. Doon pa lang red flag na to eh. Listen carefully, okay? You met and you've met, the two of you met, and you ended up where you're at right now in not the most ideal situation. Tama? Opo. Okay. You conceived your baby when you were not supposed to. Yes. You agree? Yeah. Okay, now. Kumbaga, etong pagkasama ninyo, forced to do na lang ito. That's why you came up with arrangement eh. And arrangement is the last thing that you should have if you are a partner. It shouldn't be arrangement. It should be complementary. Diba? The two of you will have to take on individual roles. I'm the provider, kung kulang, punan mo. Dapat ganon, tama? Ano pa ba ito? Pero hindi. You have this specific line of division of finances na dapat hindi. Kasi kung susundan natin yung logic na yan, edi singilin mo siya sa pagbubuntis mo. Hindi kang talent fee kung nagdala ng bata eh. Pero hindi, di ba? Sabi niya, ginusto mo yan. As if hindi niya ginusto yan. Ang inisip ko, Papa Jack, yung bata. Paano po kami? Paano siya gaan? Kasi nakikita na lang kami pagtiyo. Okay, ask me that again. Opo. Ano yung tanong mo doon? Kaya po ako nag-i-stay din dito sa bahay kasi yung bata, kailangan,
taga Cavite po kasi talaga ako. So, kailangan yung bata pag kukunin sa nanay niya is ihati dito sa bahay niya para mga 2 street away lang. Go home to your mom. Kuhanan mo ng yaya yung bata. May 50-50 naman kayo eh. Look, my advice to you is firm. Umalis ka na dyan. Sinasarili ko lang po kasi yung problema. Nasasaktan na din ako. Huwag kang bumulong. Baka kala na orasyon to. Ano yun? Kasi, Papa Jack, minsan, pag natutulala ako or parang pag naaalala ko tong kwarto na to, yung the way niya ako suntukin, bigla na lang ako umiiyak. Trauma. That's called trauma. That is called trauma. If you're asking for advice from me, I will simply say it. Leave it. Leave him behind. Umalis ka na dyan as soon as possible. Baka pwedeng bukas. Ano yung sabi mo kanina? Nagkasama na lang ba tayo para tulungan kita? The fact na maramdaman mo yan, ibig sabihin you don't even feel an ownership dun sa coaching binili niya na magbabayad ka. Tama? Kasi kinuha niya daw yun para hindi mahirapan yung anak namin pag sinusundo sa nanay niya. So, siya naman nagbabayad kasi ayoko magbayad. Dahil naging mautak na nga ako sa pera, Papa Jack. And that's Even yung ipon and that ko. is the last thing na dapat. Alam mo ganito yan ha. Sa isang relasyon, pananaw ko ito. I don't know if you will agree mga kaibigan. Sa isang relasyon, once you start having backup plans, you are already on your way out. Pag may backup plan ka na, you are on your way out. May backup plan ka na. Ewan ko ba't kita kinukumbinsi? Pwede wag. And then Papa Jack, eto na, after namin mag-away, nag-single siya sa Facebook. Siya yung una nag-single. And then nag-single na rin ako. So parang inisip ko that time, kasi nakakita siya ng mga cabin crew eh. So parang iniisip ko, mas naging maganda na ba yung standard mo? Kasi sa ganda kasi araw-araw yun nakikita mo. Parang hindi niya na ako nasasabihin na ang ganda mo, ang ayos ng bahay, ganyan. Sorry Wala pero ang namang babaw ng validation. yung mga ano na yan, yung mga problema na yan, na dapat hindi mo nararamdaman kung secured ka. Exactly. And you're not. You're not. I only have one vote here. That is for you to, So, and that is for you to go. sa tingin mo, Papa, suyuin mo pa ba ako? Hindi ko alam. I cannot assume that part. I cannot assume that part. Pero kasi nararanasan ko ng trauma, Papa. Ha? Tapos pag every time nararanasan ko na po yung trauma. And then, pag nakikita kami, parang hindi na ako masaya. Kasi, Normal naman yung away. Alam mo, kung sakaling wala namang kinapagdaanan na mga pinagdaanan nyo, walang suntukan, hindi kanya sinabihan ng mga bagay na ikaka-insecure mo. Kasi alam mo, below the belt na lahat yun eh. Yung sinabi niya sa'yo, it's tantamount to you saying to him, alam mo, ang liit ng anes mo. Yun yung katumbas nun eh. Try mo sabihin sa kanya. Ewan ko lang matanggap niya. Yun eh. That's basically it. Now, the fact that kasi kung halimbawa wala naman kayong awayan tapos
Hindi lang kayo nag-usap kasi may tampuhan kayo. Normal naman yan. Lahat naman ng relasyon may ganyan eh. 2 days din mag-uusap na. Normal yan. Nangyayari sa relasyon yan. But sa inyo, hindi lang ganun yung nangyayari. Di ba? Tinan mo ito, ano? Nag-single siya. Tapos, yung pagiging single niya, i-connect mo na sa mga cabin crew. Nothing to do with it. Pero the fact na i-connect mo yun, ganun ka na ka-insecure. Walang kinalaman yun. Sa cabin crew, para banggitin mo yun. Anong kinalaman nun? Kasi ganun na ba ako kapangit? Exactly. So, walang kinalaman niya sa mga cabin crew na nakikita niya, idinugtong mo na yon. Kasi ganun na kalala yung insecurities mo. Because he no longer secures you the way you deserve to be secured. Walang kinalaman yun. Ano po yun? Sinasabi ko sa kanya yung ganyan, yung words, na yan yung problema mo pa, na sakaling bago mo yun. Kaso hindi sarado yung utak na Papa Jack. Hindi naman siya bata. I mean, 1 year lang naman yung pagitan namin. He's younger. Pero naisasaktan na talaga ako. Parang nag-exist na lang ako dito sa bahay kasi sa bata. Pero yun nga, yung mapipil ko na secure. Hindi ko na alam, Papa Jack. Are you waiting for another version of this conversation, ma'am? No po. I told you. Leave. Go. Huwag mo nang itanong sa akin kung paano alagaan yung anak mo. Those are logistical questions that as a mom, kaya mong gawa ng paraan. Kasi yung mga first year, second year na away, nanunuyo siya, nagkakaintindihan pa kami. Pero ito kasi na nanakit na, Papa Jack. Ito na yung pinaka-ayoko kasi hindi ko to deserve habang buhay. Are you trying to convince yourself right now? It feels like you're trying to convince yourself not to leave. Papa Jack, help. Leave. Leave. Soon as possible time. Go. Kailan? Maybe tomorrow. Good luck. Mapapatay ka niyan. Pwede ka malis dyan. Ba't ka umiyak? Ano po yun? Ano na? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa magulang ko na nag-fail ako sa relationship. Ano na? Sorry, hindi ko naintindihan lahat yun, ma'am. Kasi hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa family ko na pag-uwi ako, nag-fail ako sa relationship na nangarap ako ng buong pamilya. Kaso tinatry ko naman. Tinatry ko lahat ng best ko, maging nanay. Kaso yan ang burden mo dahil feeling mo may expectation yung magulang mo na magkakaroon ka ng isang perfect na buhay? That's not yung tingin kasi niya dun sa part. No. That's not what family is all about. That is not what family is all about. You go home to your mom. Period. You go home to your mom and let your mom look after you. Papa Jack, may tanong ako. Ano po yan, ma'am?
Sa tingin mo, bakit kaya siya nag-single? Hindi ko alam. Ano number niya? Tatanong ko siya. Hindi, as a Hindi ko alam. perspective or point of view ng lalaki. Hindi ko alam. No? Hindi ko alam. No? I will not assume, ma'am. No? Kasi ginawa mo yung ginawa niya eh. So whatever assumptions I can come up with, it's applicable to you. Tsaka petty ang part na yan eh. Go home. Na-appreciate ko yung advice mo, Papa. Ano po yun? Na-appreciate ko po. Thank you. So, tsaka ka na mag-thank you sa akin at tsaka mo na ako i-appreciate pag nasa safe na lugar ka na. Deal? Yes. Yes po. Good. Uwi ka na sa inyo. Ano po yun? Uwi ka na sa inyo. Opo. Okay? Yes po, Papa Jack. Promise? Promise po. Ayoko na kasi maulit. Dapat. Sakit na. Of course. Sobrang sakit. Parang every time kasi na bigla na lang ako iiyak sa pagko-commute o sa trabaho. Kung wala lang yung anak ko talaga, sumuko na talaga ako. Wag. Alam mo kung bakit? Wag kang, hindi ka pwede sumuko. Unang-una nanay ka. Pangalawa, pangatawanan mo. Nilandi mo to 4 months eh. Maharot ka din kasi sa part na yun eh. Actually pala, Papa Jack, last na to. Helicopter ka kasi 4 na buwan. Nag-birth control kasi ako. So feeling ko yun din yung nagpataba sa akin. Alam mo, Pero okay, stop. Alam mo yung part na yan. Kaya hindi kita pinapansin kada sinasabi mo yan eh. Because to a guy who loves his girl, that shouldn't matter. A guy will love you all the crevices, all the curves, and all the fats, all the extras, all the excesses, diba? All the cellulites, yung varicose veins, lahat yan mahal ng lalaki yung mahal ka niya. Kahit pa nagnak-nak yung batok mo dahil nagbuntis ka, lahat ng part na yan, mamahalin ng lalaki yan. Kasi yan yung, that's the price that you had to pay, di ba? Nung dinala mo yung anak ninyong dalawa. You are not supposed to punish yourself because you gave birth to a wonderful child. Kaya kanina ka pa, eto na, pinatulan ko na. Why will you allow him to demean you only because nanganak ka? Ano magagawin natin? Gusto mo ba ng lalaking ganyan? You wanna be with a guy, di ba? That instead of making you feel that you look better dahil nanganak ka ng anak ninyo, paparamdam niya pumangit ka? Papa Jack, to be honest. May making sense? Yes po. I need to stop. Go home to your mom. Where there's real love. Sorry pero basic na to ate.
I will, Papa Jack. PM mo ako ha kapag nakaalis ka na dyan. Alright? Yes po. Thank you po, Papa Jack. Success is one of the best revenge in life. Thank you so much Tanda mo po. yan. So be successful. Magpaganda ka ulit. Tingnan natin, di ba? Opo, huyo talaga to sa akin. Nakaawa ako sa'yo kaya hindi kita pinapansin ka na. Pero imagine mo yung securities mo, ang lala na. Pati yung mga cabin crew na walang ginagawa sa sinama mo sa kwento natin. Nothing to do with our story. Nothing at all. Diba? Umabot ka lang sa punto na yun. That's how insecure you are now. Which is not good. Good luck sa'yo, ma'am. Ingat ka palagi. Thank you so much po. Bye-bye sa'yo. Thank you po, Papa Jack.